Cambio, matibigas niya ng 45. Matibigas niya. Doon sa loob. Walang Wala. wala. Sila siya. Ay, matatagalan na naman yung meron. Silang tumiba. Matatagalan na naman. Bibili na ako. Kasi kahit ako bumili ako ng ilong sa Chase, at binibili na. Kailangan talaga, may nakasunuran na makakapit ako sa kanila dapat. Sabihin nyo lang pag nakakaabala ako, ha? Ay, hindi ko. Kamusta? Paubos na? Paubos na? Papaubos na kami, Pastor. Gusto na rin namin makaano. Marami pang... Ano oras kayo nag-umpisa? Siya po, andito na siya ng alas 5. Wow! Nauuna siya dito. Maganda yun. Para maubos agad. Ay, pansel, palabo. Palabo, pansel. Spaghetti na kahiwalay ang sauce. May isa ano po kayo? May sopas. May sopas pa. Meron pa, isa na lang, isang order. Isang order na lang. May champurado pa. Meron pa, isang champurado na lang. May gatas? Praise Jesus. Praise Jesus. Ano ba may gatas? Wait lang na lang. Baka nagagatas naman pero kasi lalagyan ko. Praise Jesus. Praise Jesus. Meron daw po. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga San Jose. Mapalad po kayo sapagkat ang Panginoon ako ay pinapadala sa inyong harapan upang magbahagi ng mabuting balita sa inyo ay kaliligtas sa bawat makikinig ng salita ng Diyos at tatanggapin nila ito sa kanilang mga puso. Ito magdudulot sa kanila ng kaligtasan. Wala na pong iba. Ang mabuting balita ang dahilan upang tayo ay maligtas. Wala na pong iba. Kaya po, makinig po kayong lahat sa salita ng Diyos na ating ibabahagi sa inyo lahat. Malabo ba lahat? Malabo. Hindi naman. Lahat, ano? Pag-doon, medyo malaman. Speaker. Pag-doon, pakita mo nga, sige po, salita ka po, Pastor. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga. Malakas. Malakas na. Thank you. Mapagpalang umaga po muli sa inyo mga taga San Jose. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon ngayong araw ng Sabado. Gusto mo 50 nakita niya? Siguro. Hindi mo sana. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bawat isa po sa inyo ay pagpalain ng Panginoon. At mapagpala po kayong lahat ng mabuting balita na aking ibabahagi na ipararating sa inyo ng Panginoon. Ako po ay tagapagdala lang ng mabuting balita. Ang Panginoon
ang mangungusap sa inyong lahat. Ako po ay mananalangin na, Panginoon, marami po salamat at ako ay muli mong binako dito sa lugar ng San Jose upang marami po ang maligtas sa kanila. Ikaw po ang pangusap sa bawat isa sa kanila. Ikaw po ang kailangan nila. Ikaw ang may taas. Ikaw ang kanilang patuloyin sa kanilang mga puso upang sila ay maligtas. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa sa kanila. Nahabagan ko po ang aming mga kasalanan at tulungan mo kami buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa iyong mga salita at tulungan mo kami patuloyin ka sa aming mga buhay. Holy Spirit, mangusap ka sa kanilang lahat. Kailangan kanilang lahat. Anumang espiritu ng kaaway na manggugulo, magnanakaw ng salita ng Diyos sa aming lahat na narinito ay aking ginagapos ang mga espiritu ito na mula sa hell at tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. At aking kinakalagan ang Holy Spirit, ang siya lamang malayang kumilos, at ang espiritu ng conviction from sin, repentance from sin, salvation by grace through faith in Jesus Christ, salvation through Christ alone, ang espiritu ng kaligtasan, katotohanan, ang siya makagawa sa bawat isa sa amin na narinito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, at binabalaan ko sino man ang gugulo. Ito po ay gawain ng Panginoon, hindi po ito gawain ng tao. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Ang sabi sa aklat ni Santiago 4:14, hindi na ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa ating lahat na tayo ay maging matalino sa buhay natin dito sa lupa, sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Marami pa sa atin dito ay hindi na nagising sa araw na ito. Ang iba naman, baka ito na ang huling araw mo sa lupa. Subalit wala nakakaalam, kapatid. Ang tanong sa ating lahat, saan mo gugugulin ang buhay mo pagkatapos mo sa mundong ito? Sapagkat yun po ang totoong buhay natin sa ngayon. Ang totoong buhay natin ay yung pagkatapos natin sa mundo ito. Yun po ang totoong buhay natin. Hindi po yung buhay natin ngayon. Ang buhay natin ngayon ay temporal, merong katapusan. Subalit, pag tayo po ay namatay, yun na po ang umpisa ng totoong buhay natin. Buhay natin sa piling ni Kristo sa langit, at buhay natin sa impyerno
araw at gabi kaparusahan. Nasa atin po ang pagpili, mga kapatid. Wala kang relasyon kay Jesus, wala po ang langit na pupuntahan ang iyong kaluluwa. Isa lang ang susi para makapasok sa kaharian ng Diyos. At ito ay ang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Wala na pong iba. Huwag po kayong magsasayang ng oras at panahon sa mga paligoy-ligoy na katuruan ng iba na hindi mula sa Panginoon. Ang totoong tagapangaral ng Panginoon ay nagsasabi ng katotohanan na mula sa Panginoon. At si Jesus, ang totoong tagapagligtas, wala na pong iba. Ang mga Pilipino, mahilig tayong sumamba kung kani-kanino, sumamba sa mga kahoy, sumamba sa mga bato, sumamba sa mga tao. Lahat po ng yan ay walang kabuluhan. Ang tanging dapat sambahin ay ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, saan mo bubugulin ang iyong eternal na buhay? Sa piling ni Jesus sa langit o sa piling ng Diablo sa hell? Nasa iyo po ang pagpili. Ang tangi mo lang gagawin sa lupa ay magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ang Panginoon ay handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Malaki man o maliit, kapatid, kayang patawarin ng Diyos. At sa Panginoon, walang malaki o maliit na kasalanan. Sabi ng papa mo? Sa Panginoon, ang kasalanan ay kasalanan. At dapat natin ito pagsisihan. Kung nais mo, patawarin ka ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo, ang tanging mong gagawin ay magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Ang tao kasi, ang gusto ng tao, mamumuhay siya kung hanggang kailan niya gusto. Mamumuhay siya sa kasalanan at pagkatapos, ang gusto niya, hindi siya magsisisi sa kanyang mga kasalanan at dahil siya pang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kapatid, walang ganon. Walang ganon, kapatid. Hindi po kalooban ng Diyos na tayong lahat ay lumakad sa kasalanan at nais natin pag tayo namatay, pupunta pa tayo sa langit. Kapatid, walang ganon. Walang ganon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan pisikal. Matatapos ang buhay mo dito sa lupa, sa ayaw at sa gusto mo. Nasa Panginoon ang susi ng buhay natin. Walang makakapigil sa kamatayan natin. Kapag sinabi ng Panginoon, hanggang dito ka na lang, wala ka pong magagawa. Wala ka pong magagawa. Ang tanong, saan mo gugugulin? Saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay nawala sa mundong ito? Doon po natin pag-isipan, mga kapatid, kung saan natin gugugulin ang ating buhay na eternal. Sa piling ni Jesus sa langit o sa piling ng Diablo sa hell. Maraming mga tao
gusto sa langit, subalit ang pamumuhay nila ay nagbibigla na sa hell sila pupunta pagkatapos sa mundong ito. Kapatid, lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo ay dapat lumapit sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos sa taong nagpapakumbaba. Kagaya ng maniningil ng buwis, ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan. Yung maniningil ng buwis, aminado siya na siya ay makasalanan. Subalit, siya po ay nagpakumbaba sa Diyos. Dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, Panginoon, maapag ka na sa isang makasalanan kagaya ko. Ang tao ngayon, hindi na nga nagpapakumbaba, nagmamataas pa sa Diyos at ayaw pakialaman ng Diyos ang buhay niya. Pagkatapos, pag siya namatay, gusto niya pa sa langit. Kapatid, huwag kang hilo. Walang ganon, kapatid. Ang tao, gusto nila sila magkukontrol sa buhay nila. Hindi makikialam ang Diyos sa buhay nila. At pagkatapos, pag namatay sila, gusto nila, papasok pa sila sa langit. Kapatid, walang ganun. Yan po ay malaking kaibangan. Yan po ay malaking kahangalan sa harap ng Diyos. At ang tao, namumuhay sa ganong kaibangan, kapatid, magpakumbaba tayong lahat sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad, mahabagin sa taong nagpapakumbaba. Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagmamataas ay kanyang ibinababa, ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Sa isang pagpapakumbaba mo lamang, kapatid, ikaw ay itataas ng Diyos. Kagaya ng sa isang pagnanakaw na kasama itinakaw ng Panginoon sa krus. Ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagsapit ko sa iyong kaharian. Subalit, yung isa nagmataas. Ang sabi ng isa, Panginoon, ang sabi ng isa, Jesus, kung talagang ikaw ang tagapagligtas, iligtas mo sarili mo at kami. Ganon ang tao ngayon. Gusto nila, hindi sila magpapakumbaba, hindi sila hihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, at gusto nila na iligtas sila ni Jesus. Kapatid, walang ganun. Walang ganun. Gumising ka sa iyong kaibangan. Walang ganun. Ang tanging mong gagawin, magpakumbaba sa Diyos. Walang nagmamataas sa Diyos ang pumapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanging nagpapakumbaba sa Diyos ang pinapapasok ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya sa langit ay puno ng mga tao mapagpakumbaba sa buhay na ito. At ang impyerno ay puno ng mga tao na mapagmataas sa Diyos. Kapatid, saan mo gugugulin ang iyong eternal life? Sa langit, sa piling ni Jesus, o sa hell, sa piling ng Diablo? Kawawa ang kaluluwa na napupunta sa hell. Kapatid, ang pagpunta sa hell ay pinipiling ng tao.
Ang hell ay ginawa lamang ng Diyos para parusahan si Satanas at ang mga alipores ni Satanas. Subalit, si Satanas ang damay. Dinamay niya ang mga tao upang mapunta sa hell. Kapatid, huwag tayo magpauto kay Satanas sa habang buhay natin. Layuan natin si Satanas sapagkat ang Diablo at trabaho niya ay manira, pumatay at mandaya at maraming mga tao ang dinaya ni Satanas. Kapatid, lumayo ka sa kanya. Wala kang future sa piling ng Diablo. Lumapit ka kay Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo kung nais mo na maligtas. Kapatid, ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Inibig siya ng Diyos sapagkat ay nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa samang katauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak o mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo sa langit. Yun po ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Bakit pa hindi tayo nakikinig sa Diyos? Kapatid, hindi ka ba naawa sa kaluluwa mo na pupunta sa hell at habang buhay ka doon, parurusahan ng Diablo? Hindi ka ba naawa sa kaluluwa mo? Pag napunta ang tao sa impyerno, ito ay pinili niya, hindi pinili ng Diyos. Ang pagpunta sa hell is a choice, mga kapatid. Kaya pinapadala kami ng Panginoon upang iparating sa mga tao, mahal sila ng Diyos at ang tangi lang nilang gagawin, pagsisiya ng kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tangi nilang tagapagligtas upang ang tao ay maligtas. Kapatid, yun lang ang paraan para tayo maligtas at hindi mapunta sa hell. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon, kaya ipinararating sa inyo ang mabuting balitang ito ng kaligtasan na dapat ka magsisi sa lahat ng mga kasalanan mo at sumampalataya sa Panginoong Yesus upang ikaw ay maligtas. Walang ibang magliligtas sa atin kundi ang Panginoon Jesucristo. Malapit na naman ang mahal na araw. Ang mga tao may isip lang magsisi kapag magmamahal na araw na. Kapatid, ngayon pa lang, samantalain mo na ang kaligtasan mo sapagkat hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Kapatid, huwag nawang nangyari na dumating sa iyo ang kamatayan nang hindi ka ligtas sa piling ni Kristo. Walang relasyon kay Jesus, walang kaligtasan. Kapatid, yung Diyos ang totoo at ayaw tanggapin ng tao ang katotohanan. Gusto ng tao, binobola siya ng Diablo, inuutos siya ng Diablo, at nais lang, pag namatay siya, pupunta sa langit. Kapatid, yan po ay paligdaya ng Diablo sa tao.
Huwag kang magpadaya sa dyablo habang buhay. Huwag tayong magpauto sa dyablo habang buhay. Kapatid, maraming mga tao na buhay sa mundo ito at mamamatay na lang, nadadaya pa ng dyablo. Kapatid, maraming paraan para malaman mo ang katotohanan at isa na ito sa kaparaanan ng Diyos upang malaman ng tao ang papunta sa langit. Walang ibang daan para tayo pumunta sa langit kundi si Jesus lamang, kapatid. Kaya nga sinabi ni Jesus, ako ang daan. Kapatid, sinabi ni Jesus, siya ang daan, wala nang ibang daan. Makinig ka kay Jesus, huwag kang makinig sa dyablo. Ang tao sa dyablo nakikinig, imbis na sa Panginoon. Kaya kawawa ang tao, dinadaya siya ng dyablo, inuutusan ng dyablo, at ang tao nagpapauto naman. Ang dyablo nakikinig sa dyablo, ang tao nakikinig sa dyablo, imbis na kay Jesus. Kaya kawawa ang tao, paglapit na sa hell, parurusahan sa Diyos ng dyablo, araw at gabi, at hindi na siya makakaalis sa lugar na yun, kahit ano pang gawin niya. Mga taga San Jose, kung sa kapila ng pinapadala ko sa inyo ng Panginoon, at kayo po ay mapupunta pa sa hell, hindi ko na po kasalanan yun, mga taga San Jose. Sapagkat ilang beses natin pinababalik-balik ng Panginoon dito sa inyong harapan, hindi habang panahon, ay dito po nangangaral sa inyo. Kaya samantalayin ninyo habang napapakinggan ninyo ang mabuting balita. Magsisiya ninyo ang inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at ang inyong tagapagligtas. Samantalayin ninyo sapagkat hindi ninyo alam kung bukas ay buhay pa po kayo. Mga kapatid, ang buhay natin ay parang singaw. Pagdakay nariyan, pagdakay nawawala. Ang iba sa atin dito, akala mabubuhay pa siya ngayong araw na to, subalit hindi na siya nagising. Spaghetti. Wala po. Ang iba sa atin dito, hindi na alam. Kaya na pala ang huling araw niya sa mundong ito. At pinagpaliwala niya pa ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay tanging si Jesus. Para ka maligtas, sampalatayanan mo lang si Jesus. At pagsisiyan mo ang iyong mga kasalanan. Yun lang po ang gagawin ng tao. Kaya pag-uwi mo sa bahay, bago ka magluto, bago ka maglaba, o ano mang gagawin mo, magtrabaho, pumasok sa school, magnegosyo, kapatid, manalangin ka muna. Mag-pray ka muna. Sabihin mo sa Panginoon, patawarin ka sa iyong mga kasalanan at papasukin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Yun lang ang gagawin mo, kapatid. Yun lang ang gagawin mo. Unahin mo yun. Unahin mo agad ang kaligtasan mo. Huwag mo nang patagalin ang kaligtasan mo. Sapagkat ang bukas ay hindi mo alam kung ikaw ay bibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos mabuhay sa mundong ito.
Kapag ang tao ay matigas ang ulo at patuloy na lumalayo sa Diyos, kapatid, ang Panginoon, kapag napasa ng Panginoon ang puso mo na sa kapila nang lumalapit ang Panginoon sa iyo at ikaw ay tumatanggi pa rin sa Kanya, sasabihin ng Panginoon, okay, pinili mo na yan. Hanggang dyan ka na lang. So wala nang magagawa ang Panginoon kapag ang kaluluwa mo ay pupunta sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Kaya ang tao pag napunta sa hell, ito po ay pinili niya, hindi pinili ng Diyos. Kaya wala kang sisisihin. Kapag napunta ka sa hell, sisisihin mo lang ang sarili mo, hindi ang Panginoon. Sapagkat habang ikaw ay nabubuhay pa, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sabi sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kapatid, tayong lahat ay makasalanan sa harap ng Diyos. At yung kasalanan yun, mananatili sa iyo hanggat hindi ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Excuse lang. Praise God. Lahat ay makasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala sino man nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. Kaya lahat tayo ay dapat humihi ng tawad sa Diyos araw-araw sa ating mga nagagawang kasalanan. Pero mga nagtuturo na hindi mo na raw kailangan humingi pa ng tawad sa Diyos sa araw-araw ng mga kasalanan mo, kapatid. Huwag po kayo manangaral sa mga bulaan na tagapagturo ng mali. Araw-araw ka nagkakasala, kaya dapat araw-araw kang humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi po yung automatic. Hindi ka hihingi ng tawad, tapos in-expect mo, patatawarin ka ng Diyos. Kapatid, malaki na naman kahangalan ang ganyang kaisipan at ang tao namumuhay sa kahangalan, ang tao namumuhay sa kapalaluan. Ang gusto ng tao, mabuhay siya sa kasalanan at pagkatapos papasok siya sa langit. Yan po ay malaking kasinungalingan ng dyablo. Yan po ay malaking kahangalan. Kapatid, tigilan natin ang kahangalan niyan. Ang Panginoon, kaya naman tayong patawarin, magpapunta pa lamang tayo sa Panginoon. Tigilan na natin
na tayo ay maniwala sa kasinungalingan ng diablo. Kapatid, huwag ka makikinig sa diablo. Ang tao nakikinig sa diablo, imbis sa kay Jesus. Kapatid, kawawa ang tao na naniniwala sa diablo. At maraming mga tao, 99% naniniwala sa diablo, imbis na sa Panginoon. Dong, ubus ka na, Dong. At huwag tayo maniniwala sa mga artista. Akala mo, porket sikat, ay alam na ang lahat, kapatid. Huwag tayo sa mga artista makikinig. Sila at ikaw na nakinig sa kanila, magkikita kayo sa hell pagdating ng panahon. Ang mga artista namumuhay sa kasalanan, tapos magiginig ka sa kanila, isa kang hangal. Kapatid, sa salita ng Diyos tayo makinig, kay Kristo tayo makinig. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So ibig sabihin, kapatid, lahat tayo nagkakasala sa Diyos. Ako at kayo, tayong lahat nagkakasala sa Diyos. Kaya tayong lahat ay dapat humingi ng tawad sa ating mga kasalanang nagagawa araw-araw. Kung oras-oras ka nagkakasala, edi oras-oras ka humingi ng tawad sa Panginoon. Huwag mong hayaan, kamatayan mo ang kasalanan na hindi ka humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Subalit, ang pagtanggap sa Panginoon ay minsan lang gagawin. Mamaya maglilit ako ng prayer upang tanggapin si Jesus. Ang pagtanggap kay Jesus ay minsan lang. Subalit ang paghingi ng tawad, oras-oras na nagkakasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan ay ito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tapos mayroong mga artista magsasabi, ang Diyos raw mapagmahal, hindi nagpaparusa. Kapatid, kasinungalingan niya ng diablo. Ang Bible na nagsasabi, kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kapag hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, paano ka patatawarin ng Panginoon? Kung sa natural, kapag tayo may naging kaalitan, humingi tayo ng tawad sa kanila. Sa Diyos ba kaya? Kung sa tao, humingi ka ng tawad, sa Diyos pa kaya hindi ka hingi ng tawad, kapatid. Ang lunas ng Diyos sa ating kasalanan ay si Jesucristo. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano kasi yung ganyan pa?
Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sinong Kanya? Si Jesus Christ ay binigyan niya ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan at hindi ka pa sumampalataya sa Panginoon Hesus, hindi ka pa matatawag na tunay na anak ng Diyos, kaya siguro ang panalangin mo ay hindi tinatanggap ng Diyos, sapagkat ang panalangin lamang ng mga tunay na anak ng Diyos ang kanyang dinidinig. Paano ka magiging tunay na anak ng Diyos? Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapag anak ka na ng Diyos, kapatid, anumang hilingin mo sa Diyos ay Kanyang ipagpalakaloob. Magandang isang kuan ni na Andres. Wala ba saan? Sa paggisa ko nga si Kuya, ang sakit naman. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kawawa naman ang Panginoon. Namatay siya alang-alang sa atin. Pagkatapos mamatay siya, hindi siya pinapansin ng tao. Tapos mamatay siya, pinapaliwala siya ng tao. Kapatid, ang Panginoon matinisin, mahabagin, subalit kapag ang tao ay nabubuhay sa kapalaluan, sa kasalanan, hindi rin siya papapasukin ng Diyos sa langit. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilipin siya at muling nabuhay sa kantong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon ay namatay sa krus at muling nabuhay. Ganon din sa ating mga kapatid. Kapag tayo ay namatay sa kasalanan at hindi tayo tingin ng tawad sa Diyos, hindi rin tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Kaya na daw. Hindi daw. Kami na rin. Subalit, sa sino mang nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan, ay patatawarin ng Diyos. Patatawarin ng Diyos at ililigtas ng Diyos. Kapag sumampalataya siya sa Panginoong Hesus, lahat ay maaaring maligtas. Lahat po tayo ay pwedeng maligtas, kapatid. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin dinino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako ng kasalo niya. Kapatid, ang tanging gagawin ng tao, pagbuksan ang Panginoon ng kanyang pintuan sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Mga taga San Jose,
Matagal na po kayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Hanggang kailan kayo pagtitiisan ng Panginoon? Hanggang kailan kayo sasabihan ng Panginoon ng kanyang mga salita, ng kanyang mabuting balita? Hanggang kailan kayo makikinig sa Panginoon? Hanggang kailan ninyo pakikinggan ang Panginoon? Kapatid, tandaan mo, kapag ikaw ang lumalayo sa Panginoon, hindi ka pipilitin ng Panginoon. Ang nakakalungkot, kapag ang Panginoon na ang lumayo sa iyo, sapagkat napakatigas ng ulo mo at ikaw ay palalo, imbis na magpakumbaba sa Diyos, nagmamataas ka pa sa Panginoon. Kawawa ka, kapatid. Kawawang sino mang nagmamataas sa Diyos, kawawang sino mang na nagmamatigas sa Diyos, at kawawa ang sino mang humahamak sa Diyos. Mga kapatid, mga taga-San Jose, magbuksan lang natin si Jesus ng pintuan ng ating mga puso. Magbuksan natin si Jesus upang makapasok siya sa ating mga buhay. Hindi ka ba nagsasawa sa magulong pamumuhay? Hindi ka ba nagsasawa na halipin ka ng bisyo, halipin ka ng alak, halipin ka ng sigarilyo, halipin ka ng droga, halipin ka ng kahalayan, alipin ka ng babae, alipin ka ng sugal? Kapatid, maawa ka sa sarili mo. Nais ng Panginoon, palayain ka. Nais ng Panginoon, iligtas ka, sapagkat mahal ka ng Panginoon. Kapatid, mahal tayo lahat ng Panginoon. Ang Panginoon namatay sa krus, alang-alang sa bawat isa sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kapatid, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon upang ikaw ay maligtas. Huwag kang tatawag sa pangalan ni pastor, sa pangalan ni father, ni bishop, ni brother, ni sister. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Yesus upang ikaw ay maligtas. Walang kaligtasan sa ibang pangalan, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Dito pinapahayag na salita ng Diyos, kung ang tao magpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sasampalataya sa Panginoong Yesus, tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya po ay maliligtas at patatawarin ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa ating salita at sumasampalataya
sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahabulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So dito binabanggit ang sino man daw pong sasampalataya sa Panginoong Yesus, siya po ay maliligtas. Malabog ka tayo. Ubus kaya, pancit spaghetti na lang. Opo, wala. Ang nakikinig at sumasampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahabulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Mga kapatid, ang tingin ng Diyos Ama sa mga tao sa lupa ay mga patay. At nais ng Diyos buhayin sila. Nais ng tao, nais ng Diyos ang mga tao sumampalataya kay Jesus Christ upang sila ay buhayin ng Diyos Ama. Kapatid, mananatili ka bang patay? Ha? Mananatili ka bang sa piling ng Diablo imbis na sa piling ng Diyos? Nais ng Diyos tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus. Ang tanging gagawin ng tao, sumampalataya kay Jesus, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas upang siya ay mabuhay. Ang tao dahil sa kasalanan ay naging mga patay sa paningin ng Diyos. Kapatid, nais ka buhayin ng Panginoon. Sumampalataya ka kay Jesus. Sumampalataya ka kay Jesus upang ikaw ay mabuhay sa paningin ng Diyos. Nabili sa'yo. Kapatid, kaya si Jesus, sinabi ni Jesus, hayaan mong ilibing na mga patay ang kapwa mga patay. Ang tao na walang relasyon kay Jesus ay mga patay sa paningin ng Ama. Subalit ang mga tao na sasampalataya kay Jesus ay bubuhayin ng Ama at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang tanging mong gagawin, sumampalataya kay Jesus at ikaw ay patatawarin din sa iyong mga kasalanan at ililigtas ka pa ng Panginoon. Spaghetti mo. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa pamamagitan, sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kapatid, gusto mo bang mabuhay? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Huwag kang manatiling patay sa paningin ng Ama. Ang tanging buhay sa paningin ng Diyos Ama ay yung mga sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Wala na pong iba. Kapatid, nais ng Diyos, buhayin ka. Nais ng Diyos, mabuhay ka sa piling ng Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag tayong manatiling mga patay sa paningin ng Diyos. Ang nais ng Diyos, maging buhay ka sa piling ni Kristo Jesus. Ang tanging mong gagawin,
Magsisiyete mga kasalanan mo. Papasukin si Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.